First, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Lord, we thank you for this day. We hope that we could have learned things in a new way in this lesson. This we ask in Jesus' name we pray, Amen. So, good morning, everyone. Morning po. Sir, Morning, sir. good morning. So, kindly get your portfolio notebook. You may now start writing the title for our module number 9, which is about the subsets of real numbers. So, saan nyo narinig ang subsets? Sa ating mga lessons for the past days, saan nyo siya narinig? Pinakauna? Sa gitna? Or bago-bago lang? Okay daw, kindly type in the chat box. Saan nyo siya narinig? Sa unang lesson natin, sa gitna, or ngayon-ngayon lang? Anyone? Sa una daw. So, yung subsets, pinag-aralan natin siya nung unang week ng ating lesson. Tama po si Charis and Ashley and Pico. So, yung subsets po, yun po yung pinag-aralan ng unang lesson. Pero ibabalik natin siya ngayon, which is part of our module 9. So, may isa na lang tayo na module number 10. Tapos na po yung klase natin. Tapos, yung mga activities na lang ipapalo up ko sa inyo para meron na tayong Christmas break. So, let's have this module number 9. So, subsets of real number. Ang pinaka-root po ng isang set is tinatawag na universal set. From the word universe, siya ang nasa lahat. Tapos, sa ibaba noon, kumbaga part ng universal set, ang tinatawag na subsets. So, ano yung mga subsets ngayon ng real numbers? Lahat daw ng numbers na totoo or real ay hahanapin natin. And that will be our lesson for this day. So, if you're done copying with the title, you may proceed to the next lesson. So, we go now to the set of objectives to be followed. So, on this day, we will be answering and we will be learning and we will be classifying the following objectives 1 and number 2 only. So, we are going to describe and illustrate the real number system. Next, we are going also to classify the number by naming set or sets to which it or they belong using Venn diagram. So, Venn diagram, ano kaya yan? So, alam niyo yung Venn diagram. So, lesson number 1, you may start copying the definition, the title. Napaka-importante po niyan. So, lesson number 1. So, to those who came just now, we already begin with lesson number 1. So, you may get your notebook and copy the title and the definition. So, definition number 1, the natural numbers. So, natural. One of the subsets of real numbers is the set of counting or natural numbers. Now, if I would like to ask you, it was mentioned here, counting. How do we count? Where do we start? What is the first number in counting? Kindly type on the chat box, please. What is the first number in counting? Is it 1? 0, sabi ni Cyril. Densely, Charis. Lourdes, Nico. 3? Bakit 3? So, nag-start po tayo, of course, sa 1. So, we have natural numbers. Natural numbers. We always begin with 1. So, pag nagbilang tayo, mag-start talaga tayo sa 1. 1, 2, 3. Hindi naman tayo magbilang ng 0, 1, 2. Kasi hindi man natin pwede bilangin ang isa na 0. Kasi isa siya eh. So, 1 siya. Nagbilang naman tayo ng isa plus 1 magiging 2. Kaya tayo mag-start sa 1. So, this is the natural number. Take note when you write the natural numbers, ito yung laman niya. So, first, you must have the open brace,
then 1, comma, 2, counting. Magbilang tayo or natural. Counting. Counting. Anong sunod ng 2, 3, 4, 5? Okay. Napakarami. We could not enumerate all. So, lalagyan natin siya ng ano? Type on the chat box. Ano yung ilalagay natin? Maraming tatlong tuldok. Tama po si Charis, Jane, Christoph, Nico, Cyril. So, lalagyan natin siya ng tatlong tuldok. To tell us that these are infinity. Napakarami po. Yan po yung tinatawag na natural numbers. So, as we continue, this subset consists of all positive integers that we use to count starting with 1 and so on. The subset would look like this, 1, 2, 3, 4, 5, and so on and so forth. So, are you done copying? Yes po. Not po, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, Wala po, sir. okay, yung hindi naman makahabol, anyway, i-upload ko ito para pwede nyo kopyahan later on para sa inyong week number 8. Week number 8 po na ating lesson. So, next. Whole numbers. Whole numbers. Whole. 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 Paano ba yun i-pronounce? Whole numbers, para siyang A-W-H-U-L. Parang ganun. Whole numbers. Ang whole po is butas. Whole. Butas. Ang whole, buo. Or isang buo. So, another subset is the whole numbers. Whole numbers. This subset is exactly like the subset of counting numbers that includes 0. Sabi niya, itong whole numbers daw, patulad daw siya ng natural or counting numbers. Pero, nag-start siya sa 0. So, as we have looked at the example, we begin with 0, 1, 2, 3, 4, and so on and so forth. So, whole numbers. Okay. Ang symbol po na ginagamit ng whole numbers is like this. Ay, sorry for that. Ito po ang symbol. That is the symbol for whole numbers. Next, the symbol for natural numbers is like this. Okay. So, whole numbers begin at 0, 1, 2, 3, and so on and so forth. So, ganyan po. So, that is now whole numbers. So, the difference between natural and whole numbers, si natural merong 0, si whole numbers merong, ay baliktad, si natural merong walang 0, si whole numbers merong 0. Now, pag tinanong ko sa inyo, is 5 a whole number or natural number? You type your answer. 5, is 5 a natural number or whole number? 5 ang given. Is it natural or whole number? Whole number. Both. Sabi ni Nico, sabi din ni Lord. So what do you think? Si 5 po, natural number. Pero at the same time, whole number din siya. Kasi may pasunod dito, 0, 1, 2, 3, 4, and so on and so forth, 5. So, both siya. Both natural and whole numbers. So, pwede pala yun na both. So, ganun po. Okay, if you're done copying, I will proceed na. Opo. Okay, next. Integers. Ito namang integers. Anong maalala nyo dito sa integers? Positive and negative. Yes. Sino nagsabi nun? Cyril po. Cyril. Sabi po ni Cyril, positive and negative. Tama po. Yun po yung whole numbers. Pero may kulang. Anong kulang niya? That is 0. Pag sinabi mo integers, or the symbol is, look at the symbol. Para siyang Z, pero putol. So, meron siyang negative numbers. Negative tulad ng negative 3, negative 2, negative 1, 0. Anong sunod ng 0? 1, 2, 3, and so on.
So para po siyang ganyan. That is the integers. Ay, ang integers, meron siyang set containing positive numbers, ay negative numbers ang una. Negative numbers. Meron din siyang 0. Meron din siyang positive numbers. So, yan po yung integers. Pwede siyang negative numbers, may 0 din siya, at saka may positive numbers din siya. So, a third subset in the integers, this subset includes whole number, not a fractional number, that can be positive, negative, or 0. So, sabi po dito, hindi daw siya pwedeng fraction tulad ng negative 5. Negative 5 over 2, 5 halves rather, is negative 5 halves in integer. Negative siya, pero hindi siya integer. Kailangan kasi daw buong number or whole number. So, yun po yung sinasabi ngayon dito sa integers. Kapag fraction, kapag merong decimal, hindi po siya matatawag na integers. Kailangan buo siya, like example, 0, 1, 2, 3, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, negative 5, and so on and so forth. So, ganun po ang integers. So, copy. So, next. Are you done? Yes po, sir. Yes po, sir. Yes po. Let's proceed now to rational numbers. Itong rational numbers, kung maalala niyo siya, lesson natin siya last week, fraction siya. Or fraction, kung merong fraction man, decimal siya. Yan po yung tinatawag na rational numbers. So the next subset is called the rational numbers. This subset includes all numbers that come to an end or numbers that repeat and have a pattern. Example for this is the 5.34. 5.34, 34, 34, 34. 6 over 7. 0.13, 13, 13, 13, 13. Uy, naputol po. 9.8 yan siya. 9.88888. Ganun po. So, those are an example of rational numbers. So, paano siya naging rational? Kasi nga, meron siyang fraction. So, ganun po. Tanong ko ba sa inyo, si 6 ba is a fraction, is a rational number? Is 6 a rational number? Yes or no? No. 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 Type on the chat box. Let us see. No daw. 6 is not a rational number. Talaga? Let me explain. No lahat. So, rational number. For a while, nawala yung camera ko. For a while, Okay, I'm back. So, nawala lang yung camera kasi. So, rational numbers. So, rational numbers.
rational numbers has the symbol that 1. So, para siyang IR. Pero magkadikit yan ha. That is the symbol for rational numbers. So, these are fractions. So, sabi ko kanina, si 6 ba is rational numbers? The answer here is yes. Bakit? Bakit kaya? May invisible one. Yes, meron siyang fraction na invisible. 1. Denominator, numerator pala rather. Na 1. So, yun po. Kaya siya tinawag na rational number. So ngayon, ang 6 is rational number also. Tama? Balikan ko kayo. Is 6 a whole number? Yes or no? Yes. So, dalawa na sila. Tama ba? Rational na siya, whole number pa. Next, another tanong, is 6 a natural number? Yes, also from Christoph, Charisse, Lourdes, Jane, Ashley, Charisse, Mark, Lourdes. Yes, pwede pala ang tatlo. So, ganun. Pwede palang tatlo magiging, ang isang number maging tatlong part ng definition na binibigay ko or the subsets. So, let us proceed to the next one. So, if you're done copying, let me proceed. Irrational numbers. When you say irrational numbers, we have the set of irrational numbers. This subset includes the numbers that cannot be expressed as a ratio of 2 integers. It has decimal that goes on forever without any repeating pattern. Examples of irrational numbers are square root of 2, 4.62, 65, 78, and so on and so forth. E. What is that E? Ano po yung E? What is E? May nakakaalam ba sa anong E? That is the name of a person, a name of a famous scientist, a name of a famous Edward. Ano po? Edward daw, Edward. U ang second letter. First letter is E. U. Ano kaya yan? That is Euler's number. We call this one as Euler's number. So, ano po yung Euler's number? So, Euler's numbers is equal to, for a while ha, check ko muna dito, nakalimutan ko, 2 point, wait lang. Ko memorize kasi. This is 2.71, 8, 2, 8, 1, 8, and so on and so forth. That is what you call the Euler's number. Similar lang po yan siya kay pi. Si pi naman, spelling ng pi, pi. That is 3.14. Tama? So, kung dadagdagan natin siya, ang pi po is 3.14, 15, 92, 3.14, 15, 92, 65, and so on and so forth. So, as of this moment, hindi pa po natatapos masosolve ang pi. And as of this moment, Euler's number, hindi pa rin po natatapos kung ano yung last digit niya dito sa decimal. So, yun po yung mga example ng irrational. Yung paulit-ulit, hindi paulit-ulit na repetition ng decimal number. In particular, tulad nito, wala po siyang paulit-ulit na number na makikita. 718, 2818, wala po siyang ulit-ulit. Ano po yung paulit-ulit na ginasabi ko? Tulad ng 71, 71, 71, 71, 71, ganun po. So, do you call that one as irrational numbers? So, allow me to erase my example. So, ano po ang symbol ng irrational? So, kanina, rational has the symbol, ganyan. So, no, it's not rational. Sorry, class. The symbol for rational is Q positive. So, the symbol for irrational is Q negative. Para siyang Q na may letter C sa gitna, tapos negative. That is irrational. So, sorry class, kanina, it's not R, it's Q pala. So, if you're done copying, let us proceed. Are you done?
Opo. Not po, sir. Okay, I will wait. Done na, sir. Okay, let us proceed. So these are now the image or the subsets of real numbers. So i-type nyo lang siya sa Google kung hindi niyo siya makita ng clear. Type nyo lang siya sa Google, subsets of real numbers. Yan na po yung lalabas. So isasalin nyo po yan sa inyong portfolio notebook kasi may points po yan siya. So natural numbers. Yan po yung pinakababa. Bakit siya pinakababa? Kasi nag-start siya sa 1, 2, 3. Nung nadagdagan ng 0, naging whole numbers. Tapos, nung nadagdagan ng negative, naging integers. Tama? Tapos, nung nadagdagan ng fraction, naging rational. Pero, merong opposite si rational. Yun siya yung tinatawag na irrational numbers. Nasa labas siya. If you look at the image, nasa labas po siya. So, irrational. Ibig sabihin po, si irrational, walang kinalaman kay rational, integers, whole numbers, natural. Ibig sabihin po nitong natural, whole numbers, integers, rational, nasa isang bilog po sila. Ibig sabihin po niyan, si natural, pwede siyang magiging whole number, pwede din siyang magiging integer, pwede din siyang maging rational. Ganun po. Pero, sa lahat-lahat ng ito, si rational number at saka si irrational number is what you call a real number. So, ano naman yung real number? So, real number. Si real number naman, it has the symbol R. Yun na siya yung R. So these are the sets of all real number, set of all numbers such that it is real. So like example, rational and irrational numbers. So let's have an example. So again, para makopya nyo ito, isearch nyo lang siya sa Google ninyo na subsets of real numbers. Okay, take note, dapat merong subsets of real numbers na picture or image ang inyong portfolio notebook kasi napaka-importante niyan. So, pwede nyo po siyang kopyahin ngayon. I'll give you 2 minutes. Are you done? Not, sir. Po, sir. Take your time. So again, additional explanation, nasa labas po si irrational dahil wala po siyang kinalaman ulit kay rational numbers. Magkaiba po sila. So if I am going to ask you, si natural number ba or ang example ba ng natural number pwedeng maging irrational? Ang sagot po, no. Pero pag tinanong ko sa inyo, si whole numbers ba pwedeng maging rational? The answer is yes. Okay, next. Ang next ko na tanong, si natural numbers ba pwedeng maging real number? Tingnan nyo sa taas. Kung nasa loob siya ng bilog, of course, yes. Si natural number, napapasok siya sa loob ng bilog ng real numbers. So therefore, the answer is yes. Another question, si integers ba pwede maging natural? Yes. Si whole numbers ba pwedeng maging natural? Yes, but not all the time. Hindi po siya lahat. Si rational numbers ba pwedeng maging natural? Yes po. So let us continue. I think everybody is done. Are you all done? Yes, sir. Done na, sir. Okay. Example tayo. Makita nyo ba sa image? Hindi. Makita, sir.
So, hindi ko kasi siya pwede i-full screen kay para makita nyo yung solution ko dito sa kabilang video. So, tingnan nyo yung examples. Merong number dyan. The first number is negative 3. Oops, makita. So, tingnan natin kung whole number ba siya, kung integer ba siya, kung rational ba siya, or kung irrational ba siya. So, lagyan lang natin siya ng check. So, ganun lang po ang gagawin. So, si negative 3, is it a whole number? Yes or no? Type on the chat. Yeah. No. So, negative. From the word negative, ano siya? That is no daw, no. Sabi ni Miko, yes. But the rest are no. Sabi ni Red, Emilio, no. Densely, no. Rest is no. So, from the word negative, ano siya? Integer. Di ba ang integer merong negative at saka positive? So, dito siya nagbilong. So, balikan natin ang picture. So, negative 3. Si integers, tingnan nyo, nasa color violet. Ano color yan? Violet. So, yung color violet na yan, or violet, nabilong siya sa rational. Kasi yung integers sa gitna, tapos nasa taas niya si rational. So, therefore, rational din siya. Checkan din natin dito. Okay, kung dadagdagan ko pa dito, sabihin natin real. Okay. Si rational numbers, yellow, napapasok siya sa color blue na real numbers. Kung makita nyo sa image. Oops. Ipakita ko Draw pointer pen. Ito siya. Oops. Ito siya. Highlighter ink color red. So, ito siya, si rational numbers, napapaloob niya si real numbers. Kaya siya, kasali din si real numbers dyan. Ganun po. Yung kanina naman, si integers, binilugan siya ni rational, yan po. Kaya siya merong z dyan sa ating sagot. So, ganun lang po. So, next. Erase. Ala, paano to i-erase man? Erase all ink. Yun. Ganun po. Next. The next given is 0. Saan siya nabilong? Whole number. Sabi po ni Densley, whole number daw kasi merong 0. Ano pa kaya? Nabilong ba siya sa integer? Yes or no? Hindi. Integer? Ano ulit ang integer? Balikan natin. Positive, negative. Ano yung gitna? 0. 0. So therefore, kasali siya sa integer. This is integer ang symbol. Q positive is rational. So, balikan natin yung picture. Si integer andito. Yan po si integer, tama? Tapos, sa taas niyan si rational. Therefore, rational din siya. Kasi ang 0 over, merong over 1. At the same time, real number din siya. Kasi napabilog din siya sa rational at real number. Ganun po. So, alam nyo na? Alam nyo na paano sagutan? Another example. So, 4 over 7. Is it whole number? Yes or no? Whole ba siya? Yes No. or no? No. Of course, it is no.
So, X siya dyan. Is it an integer? Ang integer, positive, negative, at saka 0, pero buo. Is it an integer? Yes or no? No. Opo. No siya. Fraction siya. No, sir. Integer. Next, is it rational or fraction? Yes or no? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. Fraction po, i-divide nyo muna siya. So, you get your calculator or pwede yung manual divide. So, ano po sabi? 4 over 7. 4. For a while ha, kaya nagtawag ang principal. Hello, good morning po. Apo. Hello? Ay. Okay, next. Sa calculator na tayo, 4 over 7. So, 4 divided by 7. So, ang sagot po is 0.57142857. Now, meron bang repeating dyan? Wala, sir. Wala po. No, sir. So, kailangan merong repeating. Pag merong repeating, rational siya. Pag walang repeating, irrational. So, the answer here, irrational. Sir. Yan po. Kasi ang requirement po pag rational or Q positive, kailangan merong ulit-ulit. Like, 4.0055555555, ganun po. Yun po yung requirement. Pero pag wala po siyang repeating, Q negative siya or irrational. Next, balikan natin yung picture. Ito na siya ngayon. Ito si irrational. So, si irrational, napapasok siya sa real. Kasi bilugan ni real yung irrational din. So, therefore, at the same time, your irrational is also a real number. So, in our figure, checkan din natin siya dito. Table rather. Okay, next. Square root of 64. Is it a perfect square? Yes. 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 Equivalent value ng square root of 64. 8. That is? Yes. 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 Ano po yung equivalent value niya? That's Type nyo daw sa chat box. That is 6 times 6 is 36. 7 times 7 is 49. 8 times 8 is 64. That is correct, Christoph, and Cherise, and so on. So 8 is, 64 is equal to 8. So, pwedeng palitan nyo yun sa 64. Palitan natin siya ng equals. decimal to Okay, ano siya ngayon? Whole number? Yes or no? Yes. Is it an integer? Meron ba siyang negative or positive? Di ba Wala. siya- Pwede ba siyang negative? Yes, sir. Is it, meron ba siyang invisible one para matawag na rational? Yes. Yes din po. So kung meron siyang tatlo, pwede din siyang real number. So, ganun po. So, lahat ng numbers na nakikita nyo dito are real numbers. So, dapat pagdating dito sa dulo, nakacheck siya lahat. Ako ha? Okay. Your Yes, sir. turn. Ay, 8:37 na. Proceed na lang tayo sa next lesson. 8:37 na kasi. Okay. Lesson number 2. We are now on arranging real numbers in increasing or decreasing order on a number line. So, kindly copy the title first.
So lesson number 2 arranges real numbers in increasing or decreasing order on the number line. So today, for lesson number 2, we will be working with number line. Tulad na nasa picture na nakikita nyo, yung arrow na magkabilaan na merong negative number, meron ding positive number at sa gitna is 0. So example, we are going to arrange 2.55 square root of 9, 15 over 4, and negative 11 over 5 in ascending order. So when you say ascending, ano po siya? Ascending. In settle. Is it going upward or going downward? Up, sir. So what is ascending? Down, sir. Down. Is it going down? Up. Descending is Upper. is pataas. So ascending is pa sa taas, going up. So yung pinakauna maliit papunta sa taas, yun po yung ascending. So going up tayo. Sino kaya diyan ang nauuna? So para ma-solve yan siya, ganito po ang gagawin. Gawin natin siyang decimal or yung may mga point-point. Si 2.55 sa given, meron po siyang 3 dot. So, i-round off natin siya kasi sabi po ng 3 dot, ulit-ulit lang yan siya. At marami pa pong 5, 2 na. So, 2.55, magiging round off siya 2.56. So, si square root of 9, ilan po siya? Perfect square ba si square root of 9? That is 3 No. times 3. Tama ba? Yes, sir. So the answer here is 3. Next, 15 over 4. So ano po yung 15 over 4? So i-divide natin siya using a calculator. Or kung manual, gusto niyo siya manual, pwede rin po manual. So we have 15 divided by 4. That is 3.75. So sulat natin. 3.75. Next, negative 11 over 5. And take note that is negative, so isusulat agad ang symbol. 11 divided by 5. 11 divided by 5. Or 11 over 5. That is 2.2. So next, 2.2. Now, sino dyan ang pinakamaliit? Yun din po yung pinakauna natin. Kasi ascending po tayo. Sino dyan ang pinakamaliit? Negative 2.2, sir. Of course, Negative 11 over 15. ang pinakamaliit always yung negative. So we have the answer. Negative 2.2. What's next? 2.5. 0.56. 2.56. Next. 3. 3. 3.75. 2.75. Okay. Is my answer correct? Tama ba ang sagot ko? Yes or no ito? Yes. Yes. Mali po. Bakit? Dapat mauna si 3.75, sir. Dapat muna ba si 3.75? Mali. Mali talaga. Alam niyo bakit? Ano ba yung given? Di ba ito yung given? Tama? So, yan yung isusulat natin. Hindi ito. Nakuha nyo? Opo. Opo. Sir. 2.55. Sino yung una? Si 2.2. So, dapat, susulat ko siya dito ha. Si 2.2, ano siya equal? Negative 11 over 5. Anong sunod? 2.56. That is 2.55. 55 na may 3 dot. Next. Si 3. That is square root of 9. Tapos, si 15 over 4. So, ganyan po ang sagot. So, the answer now is negative 11 over 5, 2.55, and so on. Square root of 9 and 15 over 4. So, that is now the answer there. So, ascending, pataas, from smallest to biggest. And descending is pababa, from biggest to smallest. So, are you done with the activity? So,
Ay, wala pa pala. Meron pa pang continuation. Ipa-plot daw natin siya sa number line. So, gagawa tayo ng number line. We're not yet done. Part A pa lang ito. Part B na tayo. Allow me to erase this one. So, this is our 0, 1, 2, 3, 4. This is negative 1, negative 2, negative 3. So, ipa-plot daw natin siya sa number line. So, yung unang given kanina is, nagbinura ko na, 2.55 or 2.56. Saan siya nabilong? Dito siya. So, sulat natin 2.55 and so on. Next, si square root of 9 which is equal to 3. This is square root of 9. Isulat dyan. Next, 15 over 4. 15 over 4, that is 3.75. So, dito siya. It is 15 over 4. Next, negative 11 over 5. So, we have negative 11 divided by 5. So, negative 2.2. Negative 2.2, andito siya. So, negative 11 over 5. So, yan po yung sagot sa number line. Ito yung part B. Okay. Next. Which of the following is the largest? So, are you done copying with this? Po, sir. Wala pa, sir. Okay, I'll give you time. So, kopyahin nyo muna yung sa module, ay sa presentation rather. Done na, sir. Okay po. Okay, may I continue? Class, may I continue? Yes, sir. Yes, sir. Proceed tayo sa next example. So, we have which of the following is the largest? Ang question dyan, saan daw yung pinaka malaki? Saan daw dyan yung pinakamalaki? We have square root of 4, negative 5 halves, 3/4, negative 0.30. Now, tanong ko muna sa inyo, pag negative ba malaki ang number? Hindi po. Negative Hindi, na sir. malaki, tama? So, alisin na natin yung negative. Yung negative 5 halves at saka negative 0.30, burahin na natin. So, ganun po. So, si square root of 4 at saka si 3/4 na lang yung natira. Square root of 4 at saka 3/4. Sino kaya sa kanila ang pinakamalaki? So, versus tayo. Square root of 4 at saka si 3/4. Square root of 4. Perfect square ba si square root of 4? Yes, sir. 2. 2 times. 2. 2 times 2, that is 4. That is so 2 ang sagot. Si 3/4, ilan po kaya siya? So, divide natin. Kung di nyo memorize, 3/4 is 0.75. Kung di nyo memorize. 3 divided by 4, that is 0.75. So, sino ang mas malaki? Si 0.75 or 2? 2, sir. Po, sir. 2. Agad tayo ng therefore. Therefore, the largest number among the given is square root of 4. So, hindi po 2 ang sagot ha, itong given po na square root of 4. So, yan po ang sagot. So, please, copy. Si Millie, nag-restart po siya ng CP, naghang daw. Okay po. Don't worry, naka-record po tayo sa video. Pwede rin po siyang i-replay anytime. So, are you done copying with the answer? Wala pa, sir.
Done na, sir. Okay, I think everybody is done. So, ganoon lang po. What if negative number yung given lahat? So, yung pag negative naman po, ang given lahat, kung sino yung pinakamaliit, yun yung pinakamalaki. Ganoon po siya. Bakit siya pinakamaliit? Siya pang pinakamalaki. Ganito po. Explain ko. For example, merong given negative 5, negative 3, negative 21, at saka negative 11. Saan dyan yung pinakamalaki? 11. 3, sir. Si 3 po. Negative 21. Si 3. Yan po yung pinakamalaki. Kasi yan po yung pinakamaliit na value. Yan po yung pinakamalaki dahil yan po yung pinaka-closer sa 0. Yun po yung ibig sabihin yan. Tingnan nyo ha. If this is 0, negative 1, negative 2, negative 3. Andiyan agad siya. Anong sunod ng negative 3? Negative 4, negative 5. So sa negative 5, andito man. So mas malayo siya sa 0. Kung sino yung mas malapit sa 0, yun yung malaki. Yun po ibig sabihin ng number kapag negative siya. Pero ang negative 21, nandito pa man ang negative 21 sa kabilang dulo, negative 21. So malayo siya masyado. So mas malapit si 3. Or negative 3 rather. Ganun po yung explanation dyan. Kapag negative lahat ang given. So next, we are going to compare the real numbers using less than, greater than, at saka equals. Ano po yung less than, greater than dyan? So kapag kung saan po nakaharap ang bunganga, yun po yung malaki. Si big, papunta kay maliit. Again, kung saan nakaharap ang bunganga, yun po yung malaki. Yun po ang ibig sabihin yan. So let's try having example number 1. So we have 7 over 3 and 9 over 2. Sino po ang mas malaki dyan? So kung hindi po kayo gumagamit ng calculator, nag-manual po kayo, imano nyo talaga. So 7 divided by 3. Yan po. So merong dalawa dyan. 2 times 3, 6. Carry 1. Minus 1, 10. So, another 0, 100. So, ganun po. Divide nyo lang siya and so on and so forth. So, kung gusto nyo talaga na accurate siya, you may use your cell phone calculator or meron din sa laptop na calculator. So, we have 7 divided by 3, that is 2.33. So, 3 and so on and so forth. So, magiging 2.33 siya. Repeating. Tapos, versus, ano yung sagot dyan? 9 over 2. So, 9 over 2 divided by 2, that is 4.5. So, we have 4.5. Sino dyan ang mas malaki? 2.33 or 4.5? 4.5, sir. Yung opening ng bunganga. Ganun po. So, therefore, pagdating dito, naka-open siya sa taas. Ganun po. Okay. Example number 2 tayo. So, copy nyo muna. The answer there is less than. 7 over 3 is less than 9 over 2. Okay, copyhin nyo muna. Next, number 2. So, we have negative 1.54 versus negative 5 over 2. So, 1.54. 1.54 naman siya. So, hindi na natin siya i-divide pa. Itong 5 over 2, i-divide natin. So, we have 5 divided by 2, that is 2.5. Pero negative man siya, that is negative 2.5. Now, sino ang mas malaki? Negative 1.54 or 2.5? Negative 2.5. Negative 2.5, sir. Malaki ha? 1.54. 1.54. Di ba mas malayo sa 0 si 2.5? Mas malapit siya. Pag negative pag negative yung number kasi, kung sino yung mas maliit, yun yung malaki. Kung sino yung maliit ang value, yun yung malaki. Parang baliktad siya. So therefore, the answer here is greater than. Ganyan po, tingin na sobraan. Okay, next, number 3 tayo. Please copy ha, number 3 na. So, we have 11 and square root of 100. Anong alam nyo sa square root of 100? 10. 10, tama. So, ito siya magiging 10. Sino mas malaki? Of course, 11. 11. 11.
Yan lang po. Next, si number 4 naman. 0.33 and so on versus 3 over 9. So, 3 over 9, divide natin. 3 divided by 9. So, we have 0.33333. So, the same lang ang sagot. Ano kaya ang symbol dyan? Equals. Equals. Yan po. So, equals po dyan. So, yan lang po yung gagawin natin dito. So, easy lang, di ba? So, example number 5. So, burahin ko na yung number 1 ha. Doon tayo sa number 5 na. Example number 5. So, we have negative 11 over 5 versus 2.2. Sige daw, kayo daw. Ano kaya ang sagot? Type nyo lang sa chat box. Meron mga symbol dyan yung mga keyboard nyo, di ba? Or i-type nyo na lang less than or greater than. Obvious po ang sagot dyan. Tingnan nyo. May negative ang symbol. So, ibig sabihin, no need na mag-solve. Sino ang maliit? Sino ang malaki? Tama? Sa symbol pa lang na negative, alam nyo na kung sinong maliit. So, the answer there is 2.2. 2. Yun po. Greater than si 2.2. Ganun po. Basta may ganito na, kita nyo palang symbol negative, dito positive, panalo agad si positive. Ganun po ha. Kapag maglaban po, si negative versus positive, always panalo si positive. Kasi siya ang mas malaki. Kapag kuan lang, identifying the numbers who is bigger. Ganun po. So we're done with example number 5. Please copy. Okay, if you're not yet done with the subsets of real numbers, yung image, pwede nyo siyang kopyahin now. And this ends our lesson for this module number 9. So, if you're done copying with the rest of the activities, you may proceed and leave. And yung mga hindi pa tapos, pwede pang magpaiwan para makopya at masabi kung ano yung kailangan ikopya nila. Anong definition ba ang kulang? Ang hindi nila na-copy. So, yung tapos na, pwede na mag-leave and goodbye. Bye, sir. Salamat. Bye-bye po. Bye, sir. Bye, sir. Po. Sir, 960. Small. Ako ng school, ako ng principal. Bye, sir. Bye po. So, mag-leave na ako. Nag-ikuan ko yung isadya ko yun. Para. Pupok muna ako. Pero, pupok muna ako. Pero.